Buwabagon pa lang ang ilang taga-Batangas sa pinsala ng Bagyong Christine pero kailangan na ulit nilang lumikas dahil sa banta ng Bagyong Pepito. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph? Ivan, ngayon pa lamang ay nagkusa na lumikas yung ilang mga residente ng Laurel, Batangas na tinamaan ng Bagyong Christine nung isang buwan lamang. Sa Barangay Poblacion 3, Laurel, Batangas, sariwa pa sa paligid ang bangungot ng Bagyong Christine nitong Oktubre. Tambak ang putik at mga punong kahoy na pinatumba at inanod ng baha. Ang mga pulis, pinakikiusapan na mga residente lalo na yung katabi ng Bugaan River na lumikas. Okay lang po, para sa kaligtasan po namin. Nakakatakot siya pag hindi kami kasi malapit na kami sa ilog. Preemptive evacuation po. Preemptive. Para po hindi na po mangyari yung katulad na nangyari ito nung nakadaan sa Bagyong Christine. Itong Bugaan Bridge dito sa Batangas ang winasak noon ng Bagyong Christine nung manalasa siya dito sa probinsya ng Batangas. Ngayon, itong Barangay Bugaan sa Laurel ang ibinabantayan ngayon ng mga otoridad para sa posibleng epekto naman ng Bagyong Pepito dahil kung tutuusin ngayon pa lamang bumabangon ang mga taga rito. Ang mga pontoons na nagsilbing temporary bridge matapos mawasak ang tulay, tinanggal muna ng mga taga-Philippine Coast Guard Southern Tagalog para hindi madala ng tubig sakaling bumaha na naman. Mag-iisang buwan pa lamang nang manalasa ang Bagyong Christine sa Batangas. Marami sa mga bahay may lupa pa galing sa nakaraang pagbaha. Si Rio Sawana Kalilikas. Nung Bagyong Christine, lampas tao ang baha sa kanilang bahay. Kakalinis lamang nila baka back to zero na naman kung tatamaan ng Bagyong Pepito. Sa Diyos na lang po kami nananalig na sana nawa ay lumihis. Huwag nang tumama dito sa Kalupat para po pare-parehong ligtas. Makikituloy muna sila sa kanilang kamag-anak. Sa isang eskwelahan naman sa Barangay Asis na sa 40 pamilya o mahigit 200 mga residente ang doon na magpapalipas ng bagyo. Naka-heightened alert ngayon ng probinsya kaya naman nanawagan yung lokal na pamahalaan sa mga residente ng kooperasyon lalo na kung kinakailangan magdagdag ng mga residenteng ililikas. Evan? Ingat at maraming salamat, Joseph Moro. May mga pinatumba ng puno sa Eastern at Northern Samar ang malalakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Pepito. At mula sa Katarman, Northern Samar, nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Pia, mula kaninang umaga hanggang ngayon patuloy ang nararanasang pag-ulan at minsan ang paglakas ng hangin. Malalaking alon pa rin ang nararanasan sa karagatan ng Northern Samar, particular na dito sa bayan ng Katarman. Bandang alas 8 kaninang umaga, nagsimulang maramdaman ang Bagyong Pepito sa Eastern at Northern Samar. Alas 11:30 Sabado ng umaga, ramdam na dito sa bayan ng Palapag, Northern Samar ang epekto ng Bagyong Pepito. Kaya naman, dahil sa lakas ng ulan at hangin, ilan sa mga puno ang natumba na at nakahambalang na sa daan. Sa bayan ng Pambuhay, nagtumbahan ang mga puno ng saging. Pati mga yero na nagsilbing bakod sa isang construction site. Nakahambalang sa daan ang ilang palapa ng niyog na nilipad ng hangin. Ilang bahagi ng Katarman ang nawala ng kuryente pero nabalik naman agad kinahapunan. Kagabi pa lang, nagsagawa na ng forced evacuation ang DRRMO sa Eastern Samar, lalo na sa mga nasa coastal at low-lying areas. Ayon sa Eastern Samar PDRRMO, nasa 1,000 pamilya ang sapilitang inilikas, gaya sa bayan ng Canavid. Mga 3 o'clock nandito na sila. Dahil yung Barangay Rawis talaga, flood-prone area dyan. At saka coastal area facing Pacific Ocean. Kabilang din sa inilikas ang mga hayop. Para hindi safe siya. Tapos baka kasi natatakot. Tsunami na kuan nga na tubig. Umaapaw sa kuan dito sa kalsada. Sa Northern Samar, mahigit 7,000 pamilya ang inilikas simula pa kahapon. Wala namang naitalang landslide at baha sa probinsya. Pia, dahil nga patuloy ang nararanasang masamang panahon, kaya panawagan ng Northern Samar PDRRMO sa publiko, lalo na yung mga nakatira sa tabing sapa at tabing dagat, na huwag makampante. Pia? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.